Meron tayong p of x, let's say, equals to 2, then x minus 4, x plus 1, tapos x minus 6. So kapag naka-factored form na yung given mo, goods na yan eh, kasi kung pwede mo na makuha yung x-intercept, pati y-intercept. So sabi natin, para madali, kapag y-intercept yung hinahanap, nilalet natin yung x equal 0, diba? So ibig sabihin lagay mo tong 0, 0, and 0. Dati simplify mo yon. So ibig sabihin magkakaroon ka, pwede mo i-serve yung p of x mo as y equals 2, then yung lahat ng variable x mo magiging 0, then 0 plus 1, then 0 minus 6. Then pwede mo na isagutin, so, which means magkakaroon ka ng y equals yung 2, ito 0 minus 4, solve mo na yung sa loob ha, magkakaroon ka ng 2 times negative 4, then ito 0 plus 1 magiging 1, then 0 minus 6 magiging negative 6. Then pwede mo na yung simplify, so positive times negative times positive times negative, so that is positive yung sign. Then yung 2 times 4, that is 8, times 1, that is 8, times 6, that is 48. So magkakaroon ka ng 48. So ibig sabihin yung ordered pair mo, that is 0, kasi ginawa mong x is 0, then magkakaroon ka ng 48. Ito yung ordered pair mo. Ngayon, kung meron ka ng y-intercept, punta tayo sa x-intercept. So pagdating sa x-intercept, kapag naka-factor na, adi okay na yan ha. Nilalet naman natin yung y equals 0. So ibig sabihin, pag gagawin mo tong 0, then copy mo lang yung 2, then x minus 4, then x plus 1, tsaka yung x minus 6. So kapag naka-factored form na, goods na yan, sabi ko nga. So ibig sabihin, kung goods na yan, i-equate mo lang itong mga factored form mo sa 0. So magkakaroon ka ng x minus 4 equals 0, then meron kang x plus 1 which is equals to 0, then yung x minus 6 equals 0. Kahit titig method pwede na to guys. Kapag negative, magiging positive. Kapag positive, magiging negative. Then kapag negative, magiging positive. Ito yung mga x-intercept mo. Pero kapag hindi siya naka-factored form guys, kailangan mo siya hanapan ng mga factors para madali mong mahanap yung x-intercepts at saka y-intercept. So kung meron na tayo nito guys, big sabihin, pwede na natin siya i-graph. Pero before tayo mag-graph, ipaliwanag muna natin ha, yung sa graphing. So meron tayo kasi tinatawag ng behavior ng graph. And behavior pala. So, kasi pwede nating sabihin na parehas upward or rise sa left, rise sa right. Then, pwede rin siyang fall sa left, fall sa right. Pwede rin siyang rise sa right, left, then fall sa right, then fall sa left, then rise sa right. So basically, ang kailangan mo lang naman tignan dito is yung leading term pag sa end behavior. So titingnan mo lang yung leading term. So ano ba yung leading term? Yung leading term guys, siya yung pinaka may mataas na exponent sa number ng mga terms mo. Ibig sabihin kung meron kang 6 na exponent, tapos meron kang 5, edi yung pinakamataas din yung 6, then kukunin mo yon. So para maintindihan, magawa tayo ng given. So kahit dito na lang tayo, multiply na lang natin to. So pag na-expand mo to guys, kahit ito na lang yung x, igawin mo x times x times x, that is x cube, times 2, that is 2x cube. Pwede naman yung ganun. Pero hindi mo naintindihan, siyempre sketch natin. Saan mo gets yun? Wala. So hindi mo yun na-gets. Kunyari meron tayong 2x squared plus 3x minus 4x cubed. Pag hinanap natin yung leading term, yung may pinakamataas na degree, highest degree, pinakamataas na exponent. So meron kang 2x squared, 3x, then negative 4x cubed. Ibig sabihin, yung may pinakamataas na degree,
Etong 3, ito yung leading term mo. That is negative 4x cubed. So, ganun siya. Hindi porket nauna tong number na to, siya na yung leading term. Yung may pinakamataas na exponent, yung mabasihan mo. Kahit na saan pa yung nakalagay. Kasi natin yun ha. Balik tayo dito. So, ngayon, let's say meron tayong up parehas sa left tsaka sa right. So, baling titignan mo dito guys, yung leading term sabi natin ha. Kapag meron tayo for example na let's say x squared. Kapag positive, yung coefficient ng leading term, alam mo yung coefficient? Yung number na katabi nito ng variable x. Itong number na bago mag-variable. So, pag wala nakalagay dyan, ibig sabihin, may 1 yan. So, positive yung kasi wala namang negative eh. Then, yung exponent nun is even. Pag sinabi natin even, that is 2, 4, 6, 8, and so on and so forth. Then, ibig sabihin, ganito yung graph mo. Parehas siya pataas, both ends. Then, kapag naman negative, yung coefficient, then, yung exponent is even pa rin. Ibig sabihin, parehas siya pababa. Nyari, negative x squared, negative x raised to 4, or negative 2x raised to 6, yung leading term. So, ibig sabihin, dapat yung graph mo, alam mo na siya, na parehas pababa, yung both ends. Then, kapag dito naman, guys, ito naman, let's say x cube. So, kapag positive, yung x, yung coefficient, then, yung exponent is even. Ay, is add. Kasi 3. 1, 3, 5, so on and so forth. Ganito yung tsura niya. Ibig sabihin, mag-rise sa top. Ay, baliktad. Pag ganun pala yun. Baliktad to guys. Tsaka ko lang na-realize. Kailangan kasi ito ginagraph eh. Kasi ganun yung graph ng cube. So, doon pala muna to. Then, pataas. Then, ito yung pataas. Then, down. Baliktad. So, ito kasi negative x cube. So, bali guys, para maintindihan nyo ng maigi. Kaya nga sabi ko, dapat marunongan mag-graph ng function. So, para maintindihan, kung meron kang x squared, parabola kasi ito eh. Parabola open subchord. Alam natin kung matagal ka nanonood sa akin. Matagal ko ito lang ginagawa. So, ito naman guys, downward. Then, ito naman na x cube. That is, ganito yung tsura nyan. So, fall, then rise, yung dulo na ends. Then, kapag negative naman, hindi pababa naman yun. Sabihin pa gano'n naman siya. So, ganyan yung tsura niya. Ngayon, balik tayo dito sa given natin. So, meron tayo na ito guys, no? Turo pa yung multiplicity. Sabihin na natin yung multiplicity para isahan na lang. Para maintindihan nyo paano ginagawa. So, yung multiplicity naman guys, ito naman, kapag nakaganto na form, then hahanapin mo yung exponent ng mga factors na yon. So, syempre, kapag wala ka nakikita number dito, ibig sabihin, 1 lang yung exponent niya. So, kapag yung exponent nun is even, sabihin, 2, 4, so on and so forth, ang ginagawa naman natin dito guys, magka-bounce back. So, ibig sabihin, magka-touch ka lang dun sa x-intercept mo, then babalik ka na kung saan man. Then, kapag add naman, magka-cross sa x-intercept. So, para maintindihan, graph natin to. So, ano tayo dyan ha? So, ito na siya guys, yung Cartesian natin. So, bali approximate na lang natin para magets. So, i-graph muna natin yung mga intercepts. So, we have, ito muna, 4, positive yun. So, let's say ito yung 4 natin. Then, meron tayong negative 1. So, let's say ito yung negative 1 natin. Then, meron tayong 6. So, let's say dito yung 6. So, pwede na natin yan i-shade. Then, meron tayong y-intercept. That is 48. So, positive yun. So, let's say dito siya parte. Pinakamataas. Then, dito lang natin lagay. So, let's say it is 48. Yan. So, na tayo nyan na. Then, punta ka dito sa multiplicity mo. Ay, sa graph. Ay, sa given.
So remember guys, nasan tong negative 1? Yung negative 1 to, dito to nakuha sa x plus 1. Okay? So tingnan natin kung ano yung leading term muna. So yung leading term natin is multiply mo lang yung mga numbers. That is 2 times x, that is 2x. Kasi 1 lang naman yung exponent. Then times x, magiging 2x squared. Times x ulit, magiging 2x cube. So ibig sabihin, yung leading term natin dito, that is 2x cube. Tama ba? Tama. So ngayon guys, ano nang gagawin natin? So 'di ba sabi natin, kapag yung leading term is positive, yung coefficient, then yung exponent is odd kasi 3, ganito dapat yung itsura niya. Okay? So ibig sabihin, nakagapat, dito tayo mag-start sa baba, then pataas doon. So ito tayo sa negative 1. So yung negative 1 natin, ibig sabihin na ito guys, meron tayo dito pababa muna. Kasi alam na natin yung graph niya eh. Negative na pababa. So ngayon, titingnan mo tong x plus 1 mo. So di ba sabi natin yung multiplicity nito is 1 lang. So kapag add yung kasi 1, magko-cross ka doon sa x-intercept mo. Ibig sabihin tatagos ka dito. Pangit ng graph ko. Tatama ka doon no, sa y-intercept mo. Basta ganyan tsura niyan, tatama ka dapat doon. Then bababa ka dito. So papunta ka sa 4. So pag 4, ito yung 4 natin. Sa x minus 4 doon natin nakuha yun. Doon yung multiplicity nun is 1 din. So ibig sabihin magko-cross ka doon. So bababa ka ulit dito. Then aangat ka na naman doon. Then pagdating dito sa 6 guys, dito siya galing. Multiplicity nun is 1. So tatagos ka rin dito. Kaya yung itsura ng graph mo, yung both ends niya ganito itsura. Kasi nga marunong ka na kung ano yung itsura kapag ganito yung leading term. Kaya basically pag nagets mo to kung paano to ginagawa, hindi ka mahirapan sa ganito eh. Pero kung gusto mo ng accurate na graph, total may x-intercept ka na, kuha ka ng points dito. Sa left ni negative 1, kuha ka kung accurate yung graph na gusto mo. So kuha ka ng mag-test point ka syempre. So sa left ni negative 1, pwede mong kumuha ng table of values. So let's say x, gawin mo siyang negative 2. Then sa pagitan ni 1, actually meron na dito eh, which is yung y-intercept kahit hindi mo nakunin. O let's say gawin mo 0. Pero nakuha na natin siya as 48. Positive yun eh. Then sa pagitan ni 4 and 6, that is 5. Then sa right ni 6, that is 7. Pwede ka mag-test point. So try natin. So pag ginawa natin negative 2 yung x, dapat magiging negative din yung y natin. Kasi nga nandito yung dapat siya. Kung ito yung negative 2 mo, ibig sabihin dapat negative din kasi nasa quadrant 3. Pero kung nag-gets nyo, okay. So pero try natin. So kung negative yun, by sign na lang na. So negative 2 times negative minus 4, magiging negative yun. Okay na. Ito yung by sign na lang na dapat negative eh. So yung 2 natin positive yun. Then times negative 2 times minus 4, that is negative 6 or negative pa rin. Then times yung negative 2, negative plus 1 or negative 2 plus 1, that is negative 1 or negative pa rin. Then negative 1 and negative 2 minus 6, magiging negative 8. Sabi sa'yo magiging negative 8 or negative pa rin yung sign. Ngayon pag minultiply natin yung mga signs, anong kakalabasan? So positive times negative, that is negative. Then negative times negative, magiging positive. And positive times negative is negative. So ibig sabihin nasa negative pa rin. Kung ito yung negative to mo, kung anumang number na lalabas doon, nandito yung point na yun parte. Kaya pababa siya agad. So ibig sabihin yung bottom line, kung marunong ka ng end behavior ng multiplicity, kasi madaling siya kabisaduhin, mag-graph mo siya agad. Pero sabi nga natin kung accurate yung graph mo, kailangan mong test point. Mag table of values ka.